Update sa naging epekto ng mga serye ng lindol sa iba't ibang panig ng bansa at ang contingency plans at iba pang paghahanda para sa lindol, ating tatalakayin kasama si Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Sir, magandang tanghali po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hali, Yusek Marge. Magandang hali, Asek Joey. Sir, una po sa lahat, ano po ang mga mahalaga at pinakahuling datos ng OCD hinggil sa epekto ng malakas na pagyanig po sa Davao Oriental noong Biyernes, maging sa iba pang lalawigan nitong nagdaang mga araw po, sir? As of this morning, Yusek Marge, umabot na po sa 889,000 nating mga kababayan ang apektado ng pagyanig sa Davao Region. Katumbas po ito ng 914 families mula sa 464 barangays. Sa loob naman po ng 8 evacuation centers, meron tayong mga kababayan na 3,176 families. That's composed of 12,768 nating mga kababayan ang nasa loob po ng evacuation centers. Sir Junie, meron na po ba tayong validated fatalities at number of casualties? At ano po yung pinakahuling datos kaugnay nito base sa inyong monitoring? Kagabi po, Asek Joey, meron tayong 8 na kababayan na naiulat na nasawi sa Davao Region. Pero kaninang umaga po, nadagdagan ito ng isa na reported death. So as of noontime, Asek, ang ating for verification and for validation natin ay ang this is 9 na po na ating mga kababayan. Pagdating naman doon sa ating mga injured na mga kababayan, umaabot po ito sa 403 and then wala na pong naiulat na nawawala or missing. Okay. Sir Junie, pagdating naman po sa infrastructure at mga coastal areas, ano na po yung resulta ng assessment sa mga ito at gaano na po ba kalaki ang halaga po ng nasira po? Pagdating naman po sa infrastructure, kasama na yung mga damaged houses natin dyan, umaabot na po sa 2,575 yung mga damaged houses natin. This is actually composed of 2,231 na partially damaged and then meron naman pong totally damaged na 344. Yung cost of damage naman po sa infrastruktura, ang naiulat na po ay mahigit 100 million. But again, hindi pa po ito yung kabuang numero, kasi nagsasagawa pa po tayo as we speak ng mga assessment at saka ng computation, at saka nagsasubmit pa po ng reports yung iba nating mga LGUs po. Sir Junie, bilang paghahanda naman po, ano po yung direktiba ni Defense Secretary at NDRRMC Chair Gilbert Chodoro hinggil sa pag-review po ng contingency plan at pagsasagawa po ng earthquake drills sa mga rehiyon na hindi pa po o hindi naapektuhan ng mga lindol? Tama ka, Asek Joey, nagbigay nga po ng direktiba ang ating NDRR chairperson para po repasuhin itong ating mga contingency plan at ganoon na rin sa earthquake drills. Pagdating po dito sa mga contingency plan, ang mahalaga po kasi nating ma-review dito at maripaso ng bawat local government units, pati na rin ng iba't ibang mga ahensya. Dapat po kasi makita natin unang-una ano ba yung kapasidad natin pagdating dun sa response mechanisms, ano ba ang meron tayong mga response resources na magagamit at ano din po yung mga gaps, o ano yung mga kakailanganin at nawala tayo. Pagka nakuha po kasi natin ito, makikita po natin our response mechanisms na dapat maging maagap tayo, angkop sa oras, at tama po yung pag-respond at pag-action na gagawin natin sa bawat lugar po, sa bawat komunidad at sa ganoon na rin sa ating mga kabahayan. Okay. Sir Junie, ano po ang mga pangunahing layunin para suriin at i-update ang mga local contingency plans ng mga LGUs sa kanilang area of responsibility? And sir, paano po ba ito isasagawa? Sa ito pong pagrepaso ng ating mga contingency plan na specific dito sa earthquake, mahalaga po kasi dito malaman natin ano yung clear na response mechanism. Ano yung gagawin, sino yung gagawa, paano ito gagawin. Ano yung mga ating mga response equipment na meron, saan ito makikita, sino ang gagamit nito. So doon po sa risk contingency planning na yon, ganon po kalinaw ang mga mechanism na nakalagay doon. So yun po ang mahalaga na malaman natin at naaayon din po ito doon sa local hazards na meron yung mga local governments natin o mga lokal na komunidad.
Kung nasa coastal area sila, ibig sabihin kasama sa paghahanda nila ay yung para naman sa tsunami. Kung nasa mas mataas na lugar, yung mga landslide naman po. So specific po talaga itong mga contingency plan na dapat gawin o ginagawa, no, para at least alam yung angkop na dapat pong gawin para sa pagresponde. Sir Juni, meron po bang timeline o deadline para sa pag-update po nitong area-specific contingency plan at i-check po ba ito ng OCD o ipapaubayan na po ito sa mga regional director natin? Actually po itong ating contingency plan, no, yung pagre-review, yung pagka-craft at saka pag-update po nito, tuloy-tuloy po actually itong ginagawa, no, hindi lang sa ngayon. And then even po yung ating mga contingency plan ay nire-review din po ito ng mga higher LGUs. Like if this is a municipality, so pwede po itong makita ng mga probinsya, and then the provinces naman, pwede po itong reviewin ng mga regional offices natin. And then yung mga even sa regional offices, no, nakakarating ito dito sa ating mga national government agencies, no. Kung baga this is an open document na pwede pong repasuhin, pwedeng reviewin, pwedeng tingnan ng mga ating mga different levels of LGUs po. Kasi mahalaga din doon nakikita natin ano yung kapasidad ng mga LGUs, pagtitingnan natin yung mga LGUs of concern natin pagdating dito sa mga specific hazards. So ganito po yung ginagawa nito. Kung pag-uusapan naman natin yung timeline, mahalaga po ngayon at saka kumbaga na itaas na natin yung awareness ng ating mga komunidad at ng ating mga iba't ibang ahensya at ganoon din ng mga LGUs, no. So mahalaga rin po na kumbaga mapag-usapan ulit ito na ano na nga ba yung existing nating contingency plan at kumbaga kung wala pong nakalagay na timeline na dapat gawin, pero dahil nga po sa nangyayari itong mga lindol at hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, mahalaga po na ngayon na po natin ito gagawin, itong pagripaso po dito sa ating mga contingency plans. Okay. Sir Juni, sa pagsasagawa po ng mga malawakang earthquake drills sa mga pampublikong lugar, gaya po ng paaralan at tanggapan ng gobyerno, may rekomendasyon na po ba ang OCD kung gaano po dapat kadalas gawin ito? Ang ating pong nationwide simultaneous earthquake drills, isinasagawa po natin ito 4 times a year. But then again, kumbaga hindi tayo limitado sa ganito. Ang tinitingnan nga po natin at sa rekomendasyon din po ng NDRIMC, ng ating OCD, ay kung maaari po na masigit dito sa 4 times a year gawin itong ating mga earthquake drills, or kung meron na rin kasama doon earthquake and tsunami drills, para po mas masanay talaga tayo. Kung kaya nga po na every month nagagawa natin ito, ng lahat po, kung paaralan man ito, ahensya ng gobyerno, mga pribadong sektor, yung mga nasa buildings po, lahat po. Kailangan po kasi talaga lahat tayo magsanay dahil hindi po pwedeng iilan lang po ang nagsasanay tapos hindi alam po nung iba kung paano ang gagawin nila kung sakali pong magkaroon ng paglindol po. Importante po kasi specific alam natin kung nasaan tayong lugar, saan tayo dadaan, paano tayo bababa, saan tayo mag-duck, cover, and hold. So napakahalaga po ng mga exercise drills na ito. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo.